Mga kababayan, alam niyo bang patuloy ang pamahalaan, partikular na ang Kamara, sa pagpapaigting sa sektor ng pabahay sa bansa? Tinutugunan nila hindi lang ang pangailangan ng sektor, kundi ang mas maipaliwanag sa ating lahat ang konsepto hanggang sa implementasyon nito. Para sa pinakaunang episode ng ating panibagong segment, makakasama natin ang Chairperson ng House Committee on Housing and Urban Development at Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar para mabigyan tayo ng linaw sa sektor dito sa bahay at buhay. Kong Marivic, pakibigyang linaw naman po. 6.6 million, yan ang bilang ng housing backlog na kailangang tugunan ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Hi! Kong Marivic Copilar po mula sa ika-6 na distrito ng Quezon City. Ako po ang kasalukuyang chairperson ng Kamara para sa Committee on Housing and Urban Development. Pag-usapan natin ngayong araw ang kasalukuyang sitwasyon ng housing o pabahay sa ating bansa. Pero bago ang lahat, konting background lang tungkol sa housing o pabahay. Ito ay isa sa mga fundamental components ng social welfare, economic development at pagkakaroon ng human security sa bansa. Ang pagkakaroon ng tahanan ay hindi lang para sa kaligtasan ng buhay ng bawat pamilya, kundi para rin sa kalusugan, livelihood stability at social inclusion. Alright! Alam niyo ba na batay sa 2020 report ng Census of Population and Housing, mayroong higit 28 million housing units nationwide. 25 million dito ay okupado ng mga kababayan natin. Batay sa datos ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. As of December 2022, kinakaharap ng bansa ang 6.6 million units na may unmet housing needs. Maaari pa itong lumago hanggang 22 million sa taong 2014 ayon sa UN Habitat Report. Isa sa mga salik na kinakaharap ng ating mga kababayan ang mataas na presyo para magkaroon ng pabahay. Ayon sa Residential Property Price Index ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot lang sa 3.46 million pesos ang naitala sa kabuuang average price mula sa mga nabentang housing unit sa ikatlong quarter ng 2025. Mas mababa ng bahagya kumpara sa average price ng condominium units sa 3.47 million pesos. Ngunit hamak na mas mataas kumpara sa 3.29 million pesos sa ibang bahay. Alam niyo rin bang umabot sa 5 milyong piso ang presyo ng isang bahay sa National Capital Region, habang nasa higit 7 milyon naman sa Metro Manila. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang walang kakayanang magmay-ari ng bahay dahil sa layo ng price-to-income ratio. Ito ang presyo ng tahanan kumpara sa kanilang taunang kita. Di ba parang hassle? Bunsod ng mabilis na urbanisasyon, kasabay ang kahirapan at kawalan ng formal ng pabahay, kaakibat ang paglobo ng populasyon. Ang Pilipinas ay naharap sa problema hinggil sa informal settlement. Merong higit 57% ng mga Pilipino ang may bahay o owner-like possession ng house and lot noong 2020. Pero 2.1% dito ay walang consent ng tunay na owner ng lupa. Malala rin ang kaso sa may Kamaynilaan. Umabot kasi ng 42% ang ISF batay sa 2016 report. At batay sa huling tala naman ng pamahalaan, umabot lang sa halos 12% o 12% ang nabahagian ng security of tenure o pabahay ng DSUD. Bagamat merong 30,000 hectares na naimbentaryo ang pamahalaan na gagamitin sana para matugunan ang problema sa pabahay. Nasa 30% pa lang dito ang pwedeng maokupuhan at magamit dahil sa problemang legal at land use restriction. Kabilang na ang kakulangan at hindi malinaw na titulo ng mga lupa. Hay, talaga naman. Mga kababayan, ating sumahin ang ilang salik pagdating sa pambansang pabahay na patuloy naman nating ginagawa ng paraan. Una, ang humigit kumulang 6 na milyong housing backlogs. Ikalawa, ang pagtitipid sa budget.
Ngayon kasi, nasa 1.9 billion pesos lang ang budget ng DSUD sa ilalim ng 2026 GAA. Mas mababa kumpara sa 2025 budget nitong nasa halos 4 na bilyong piso. Affordability. Dahil sa nag-adjust na presyo, bahagyang kakulangan sa maayos na ugnayan sa pagitan ng mga ahensya. Pagre-relocate sa ating mga kababayan malayo sa kanilang kinagisnan. Mataas na vacancy rates sa government housing. Hindi sapat na inventaryo sa kalupaan at ang pangilan-ilang decline sa performance ng key shelter agencies. O siya, ngayon alam na ninyo na ang kasalukuyang sitwasyon ng housing sa ating bansa. Tukuyin natin sa mga susunod na episode ang naging hakbang ng ating pamahalaan at ng Kamara para unti-unting matudukan ang issue, kasabay ng pagbabago tungo sa mas pinaunlad ng bagong Pilipinas. Unang episode pa lang ito ha, stay tuned for more. Muli ako ang inyong lingkod, Congresswoman Mary V. Copilar, para sa Bahay at Buhay.